Okay, welcome to the Dorm Podcast with Lance. And AJ. Nakasilaw yung light mo. Ay, nakasilaw ba? Oo. Teka, palitan natin. Yan. Okay. Mas ambient. Okay. Naalala ko nung isang episode, pinag-usapan natin yung, yung bakit ako nag-lawyer. Tapos, hindi natin natakal kung, Yung law school moments law mo. school proper Naging, ko. naging Jesuits yung usapan. Oo nga, naging Jesuit. Pero naging baka kasi, Kashtokan. yung naging part ng, mo yun ng life mo. Tama. Or pagiging holistic na tao mo. Yung mga Jesuits, di ba? So, yun. So, punta tayo sa law school. Start tayo sa, so, tapos na tayo sa bakit ka nag-law or ano yung nag-push sa'yo para mag-law. Kahit medyo malabo yung explanation mo. Napunta sa kung ano-anong topic. Lilinaw yan pag nakinig na yung iba sa future episodes. So, kumusta naman yung law school entrance exam mo? Saan school ka nag-take ba? Okay, so nag-take ako sa dalawang school lang. Ano? Lasal and San Beda, Mendiola. Beda. Oo. Yun lang in-applyan ko. Oo, pumasa ka pareho. Pumasa ako pareho sa Yabang. Lasal and San Beda. Tapos, pinili ko yun kasi, ayoko ng UP. Ba't tayo mo UP? Kasi, feel ko, limiting belief na, matatanggal ako dito pag nagloko sa UP. Oo. Kasi isipin mo yung pinakasikat na mga senador, mga naging presidente, pinakasikat na lawyer, parang ang laking pressure eh. Oo, no, yung best president natin. Di, joke lang. I-edit pa dito. I-edit. Nagkaroon ng Joke nga eh. I think the best and the worst, yun, it can break you or make you. Pero anyway, ayun. Kagaya ng anak daw ni Miriam Defensor, no? Totoo ba yun? Yung bumagsak daw hindi daw natanggap sa UP Law. Oo, kasi nag-unalive daw. Nag-unalive. Oo. Nabalitaan ko yun dati sa YouTube or sa balita, makikita nyo yun yung time na law student yung anak ni Miriam Defensor. So nakapasa siya ng law school sa UP Nakapasa Law? siya, pero Okay. hindi sa... Alam ko, hindi sa UP siya nag-law eh. Okay. So, bumagsak lang siya ng Entrance exam. Somewhere, hindi sa UP Law. Eto kailangan nyo i-fact check, pero ang gist nito, hindi siya natanggap sa UP or bumagsak siya sa isang subject sa UP. Okay. So, what's important here is nag-unalive siya. Yun yung... How is that important? Putang ina. Dahil sa... What's important here? Hindi, kasi yung facts na yun, Hindi, ibig sabihin mo, ang pinaka-truth doon is nag-unalive yung anak niya. tama, okay. Okay. Nag-unalive yung anak ni Miriam Defensor Santiago, pero hindi ko maalala kung saang law school siya. Or anong background. Or anong background. Pero kasi baka dahil sa pressure yun. Oo. Oo. So, Never forget. UP yun, si Miriam Santiago. UP yun. Yun. Tapos, ayaw ma-off topic. Pero, dahil sa pressure nga, nag-unalive siya. And, yun nga, pressure kasi magaling yung nanay niya. How can he live up to that? Oo nga Yun ang naman. naging isa sa reasons niya. Oo. Pero, yun nga. So, what made you choose Lasal over Beda? Ayun. Yung Beda kasi, ni-research ko, marami rin kasi nag-kick out. Bakit? Mahirap, yung, ewan ko confirm nyo na lang, pero marami raw yun pinapasa. So, relatively easy makapasok daw sa Beda. Pero, mahirap makagraduate. Parang UP. Mahirap, madaling pumasok, mahirap lumabas. Ganun sabi nila. Parang ganun eh. Pero sa Beda Mendiola, talagang Mahirap pumasok, Cutthroat. mahirap din lumabas. hindi, madaling ang makapasok. Tapos ang daming blocks. Tapos, after first year, magtatanggalan na raw. Oh, shit! So, medyo natakot ako doon. Dito na ako sa home court advantage ko. Tapos bago pa. Oo, bago pa. Tapos, meron pang mga sinasabing advocacies na human rights, blah, blah, blah. Chill joke, no? Tapos, yung line-up ng profs nila, almost the same with UP.
Kasi UP si Chel Jokno eh. Oo. Yung dean namin at the time, si Chel So, Jokno. nakikita mo si Chel Jokno before? Oo. Bago So- siya maging celebrity TikToker So, lawyer. kaya mo napili yung Lasal home court advantage and tawag doon? Human rights. Human rights, yung mga ganun. Kasi talaga pag ba? bata ka, di ba, isipin mo yung mga idealistic ka pa eh. Ganun. Okay. So, may mga specialty pala yung mga law school, ganun? Oo. So, ano specialty ni Beda? Bar exam. Oh. Yung, Si UP, anong specialty? yung mga nila, legal aid. Marami Legal rin. aid. Tsaka yung mga opportunities nga, yung Networks connection. din eh. Yung kinukuha sa, Sino pa? Sino pang bigay ka pa? Sino yung, pa may law school? yung Lasal, Arellano. hindi ko alam eh. Hindi mo Wala. alam. Pero yung Lasal, may parang minor dati na ginawa sila na minor subjects. Oo. Na meron kang extra units. Halimbawa, extra units ka sa human rights, extra units sa business. May ganun pala. Ganun. Yung pinili kong mga extra units, mga business related. Business related. Corporation, mga banking, ganun. Yun. Mga stocks. Si Ateneo Law. Anong? Ang specialty ng Ateneo. Oo, Parang more on bar subjects din eh. Kasi may mga law school, bar focused. bar focus. Kung makikita mo, sila, laging top-notcher sa mga bar. Oo. Yung UP and Lasal, yung Lasal kasi medyo ginayang UP. May specialty. Practice focus. May ganun. So kami, may legal aid na kami. Bago pa maging mandatory yung legal aid. Ano yung legal aid? Okay. Pag kasi fourth year ka, nakuha mo na lahat ng subjects, di ba? Oo. Yung fourth year kasi review na lang. So, pag fourth year ka, pwede kang mag-volunteer ng legal aid na meron kang indigent people na tinutulungan, binibigyan mo ng legal assistance, pero hindi as a lawyer na nagpipirma, pero as nagbibigay lang ng advice, legal advice. Tapos, pwede ka rin mag-appear sa court as long as may lawyer kang supervisor. Diba yun yung grupo ni Chel Jokno? Yung flag? Ano naman yun? Free legal assistance group naman yun. Mga lawyer na yun. In a way, legal aid din yun. So, para kang di ba yung mga students ng dentistry intern, gano'n? nag-i-intern, nagpa-practice ng bunot. Yung naririnig ko sa iba sa CEU daw, ganun. Kaya daw, kung gusto mo makalibre daw ng bunot or what, punta ka daw doon. CEU? Kasi doon yung mga dentistry, di ba? I don't know, sabi nila. Yun. So meron kaming, kung sa UP, tawag nila OLA, Office of the Legal Aid. Sa Lasal, DLAC yung tawag. De La-Salle Legal Aid Clinic. DLAC. Dun yung, meron kaming units doon, parang one unit na magsaserve kami ng hours doon sa DLAC na tinatawag para mag-i-expose kami sa less fortunate people na kailangan ng legal assistance. So may experience kang ganun? Meron, nung third year going fourth year, I think Yung, anong ang kaso nila? Pwede mo siguro sabihin yung kaso. Usually, yung mga personal cases nila, mga may nakaaway na kapitbahay, mga face-to-face. Parang ganun. Siguro parang tulpo, kung layman's terms. Oo. Yun yung mga problema nila. So, di ba, nakapasa ka ng Lasal. Hindi mo ng Lasal. Siyempre, wala kang problema sa sa tuition. Nag-scholar ka ba or what? Ganun? Hindi ko alam kung may problema kami kasi magulang ko binabayaran lagi yung tuition ko Hindi ka nag-scholar. Hindi sila nagreklamo naman kaya shout out sa magulang ko. Hindi ka naging scholar sa Lasal? Naging scholar ako nung second year ako Second year. Second year. Para kasi in-applyan mo nung first year. In-applyan ko Yung nagkaroon kasi kami ng discovery na yung group of friends ko na walang nag-a-apply ng scholarship. May mga slots for scholarship. Di nag-apply kami. By default, nabigyan kami ng slot kasi walang nag-a-apply. Tapos, appropriate naman yung grade namin. Alam ko wala kang bagsak nung time na yon. Tapos,
Nag-interview kami ni Chel Jokno eh. Nice. Ni Din Chel. Mamaya tayo punta kay Dinchel. Uh, Sa yung first year mo, anong experience pagpasok mo? Yung first year ko, na culture shock ako eh. Bakit? Kasi sanay ako chill lang eh, 'di ba? Chill. So Tapos nag-dorm ka na no? Nag-dorm na ako. Kasi yun nga 2013 ako nagsimulang mag-dorm. Pero doon pa ako sa Ivy Hill diyan sa tapat ng Lasal. Northgate ba 'yon or malapit sa EGI. Ayan. Specific yung audience natin eh. Alam niyo Tabi ng Shell. Tabi ng Shell. Dapat nga JR makinig ka rin dito ah. Sige, kwento ka ng experience. Ayan. So doon ako kasi ang hirap na magbiyahe eh. Parang dalawang bus. Wala nang bus noon na dati kasi pagbaba mo Lasal na from Cavite sa atin. Ngayon, nung time na yon parang hanggang Baclaran na lang. Oo, parang gano'n na lang siya. Or Buendia. So, ako, medyo feel ko angsty pa ako ng 19 ako noon eh. Sabi ko sa magulang ko, parang nag-inarte pa ako eh. Sabi ko, Nami, hindi na ako makapag-aral mabuti. Nga, parang nakakaya pala na parang unstoic eh, no? Looking back eh. A little bitch. Little bitch talaga kasi may time, bumabaha, pero slight baha lang. Tapos binidyo ako, Mami, tingnan niyo yung baha, sobrang grabe na. Paano mag-aaral nila? Nakakaya. Yan. Nanay ko. Si Trish ba nag-dorm? Si Trish? Nung college? Hindi. Uwian din siya. Nung med na. Med na siya. Kasi malayo UERM eh. QC na yun eh. Malayo na eh. So, pero hindi siya nag-beg na hindi naman siguro. Hindi. Kasi liberal arts din yun. Relatively kaya naman. Hindi, tsaka matik siyang Hindi, mapapadorm talaga siya kasi malayo yung saan ba yun? Santa Mesa? Santa Mesa, layo eh. Pero itong UP Manila, malapit lang eh. Yung kapatid ko yun. So, going back sa akin, dahil nga nagreklamo ako, see, dun ko una nagamit yung convincing skills ko. Ano convincing doon? You're just being a little bitch. Kumbaga parang nag-complain ako, nakuha ko yung gusto ko. Ganun yung ginagawa ng lawyer. Nagko-complain ka, gagrant ng court. Sabihin mo sa judge, judge, tinan mo to. Tinan mo, hindi naman talaga siya yung victim eh. May basis. May basis. May evidence akong pinakita. Mami, gusto ko na mag-dorm. Eto, baha. Evidence. Judge, ito yung murder weapon eh. Ganon. Parang indirectly. I argued by case before my mother. So, ayun. Starting nung time na yon, naawa siguro yung nanay ko. Tapos kinupkup ka ni Sir Ian. Hindi pa yon. Hindi pa. Nung time na yon, ayun, sakto. Ito na yung origin kung bakit ako nasa dorm na to. So parang siya magkadikit siya yung origin ko ng pagiging law student. Tsaka itong dorm na to itself. Hindi natin nakwento yon, no? Yung sa'yo yung nakwento mo last time eh. Tanda-tanda yun ni Jiro eh, yung mo. Yung storya mo, yung natawa siya, sabi niya, parang pwede magtago pala sa LV, yung 1-2 lang. Pinakinggan niya. So, 1 per month. So ito, Easter egg to, pag umabot ka dito, Jiro. May shoutout ka. So, ayun nga, nagstay ako doon, tapos, one Happy Thursday yung, na-discuss na natin yan, di ba? Yung mga taga St. John nag-gather, ganon, may nag-aya eh. I think si Mikey. Oo, si Mikey. Yeah. Kasi nasa Lasal pa siya noon eh, college din siya. Tapos, one Happy Thursday, inaya niya kami, and at the same time, si Sir Ian. Si Sir Ian, kagagaling lang nun sa stint niya sa St. John bilang teacher. So, fresh na teacher siya. Yung mga bagong graduate, kilala siya. Tapos, at the time, gumraduate na rin siya sa pagiging teacher sa St. John kasi na-hire siya as EA nung dating Brother Armin. Nung dating DepEd secretary si Brother Armin. So EA yun, no, big time, So 2012 yan. 2013.
I think 2012 siya naging EA. Okay. Pero 2013 yung etong One Oo. Faithful Happy Thursday na Okay. to. Tapos, So in a way, si Mikey pala yung dahilan bakit ako nandito sa pwestong to ngayon. si Mikey Nagaya. Si Mikey nagaya, di ba? Okay, so sumasama pala si Rian sa mga ganun. Oo, sumasama. Kasi yung mga... Hindi ko nakita kasi yung side na ganun ni si Rian eh. Kasi Nandito bata ako pa Sir Ian, nung 23 lang ata Sir Ian nun eh. Diba? Grabe yung context na tapos 30. Oo, kasi naabot ako sa Sir Ian, Oh. naging 30 na siya eh. So, Kasi si Sir Ian, pareho ko. Lasal din nag-college, 19 years old lang siya gumraduate. Oo. Isipin mo yung context, 19 lang din siya nung nandun siya sa St. John, nagpapakyut siya doon nung una. Tapos hanggang mga 21, 22 years old. EA na siya? Naging EA siya ng 22, ganun? Oh, mga ganun. 22, 23, no? Bata, no? Laki pala ng SG mo, Sir Ian, no? Nung bata ka. Weird, Oo no? nga, no? Kaya pala dati, anyway, kasi nanlilibre yun dati si Sir Ian, eh. Tapos, di ba, pag taga-Cavite ka, wow, Sir Ian, nakabarong ka na, gano'n. Tapos, wow, iPhone 4. Big time dati, iPhone, di ba? Tanda ko yun, eh. Tapos, ayun nga, So, tatlo lang kayo? hindi, marami marami kayo. pa. Marami. Nandun pa sina Cheska, I think, sina Frain. Basta yung mga... Nag-reunion talaga. Ganun sa, ano pa yun eh, sa Sherwood, naalala ko. May GC kayo? Or Wala pang GC nun eh. text blast lang? Actually, baka nga through JR pa eh. JR? Kasi parang vaguely nandun din. Basta yung mga taga-Lasal, yung mga taga-Lasal na St. John din. Ganon, yung nagkaayaan. Tapos, nabanggit ni Sir Ian na maghahanap na raw siya ng bagong place. Tapos, ito yung exact unit niya noon. Yun nga lang, papunta na ng New Zealand or Australia yung roommate niya. Best friend niya rin yun kasi nire-relate niya. Sino roommate niya? Si Jericho Abidanya. Kuya Jericho Abidanya. Okay. Ito yun, si Kuya Jericho Abidanya. Bakit ka may... Props? Oo. Hindi, nakita ko lang dito eh. Hindi, ang galing naman. Sobrang convenient naman yan. Parang scripted. No? Ano ba yan? Gamit ni Sir Ian? Gamit ni Sir Ian. Ayan, no, Jericho Mark Abidanya. Shit. So, sobrang tagal nito na dyan, no? So, Yan. driver's license. Sabi ni Sir Ian, yan daw yung AJ niya, si Jericho Nagpunta na raw ng, ganun nga, New Zealand or Australia. Tapos, kailangan niya ng bagong roommate. Tapos na rin yung contract niya dito sa exact unit na to. Oo. So, sinama ko siya doon kasi doon ako naka-rent. Wala akong roommate noon para ma-half yung rent. Ang pangit doon kasi kahoy yung walls. Magkano yung... Ano mo doon? Yung rent ko noon. Rent? Siguro para mga tig 3K kami ni Sir Ian something. Doon? Kasi 2013 pa yun. Hindi sa Ivy Hill? Hindi. Yung Ivy Hill may dorm. Oo. Tapos may condo rin. Yung dorm sa mezzanine. Bakit tig 3K kayo? Roommates na ba kayo doon? So, siguro parang yung whole price nung unit mga 6,000 plus. After niya dito. After niya si Rian dito. Oo, Ivy Hill siya. kasi tapos Okay. na yung dito sa exact unit na to. Okay. Tapos na. Okay. Nag-sharean pa nga kami ng picture. Tapos, inaway na-convince siya. Pero, ang nangyari, hindi namin masyadong nagustuhan kasi ang thin nung walls eh. Tapos, Doon. common yung CR. Tapos, ang nangyari, inintay namin matapos yung contract. 6 months lang naman yung contract nun eh. nandito. Ay, doon. Doon sa Ivy Hill. Doon. Tapos, ito, may kumuha na, ni-let go niya na to. Kaya feel ko nga sentimental talaga tong unit na to sa kanya. Kasi dito siya, in a way, yung 20s niya dito eh. Kaya Sa exact unit na to. So, may attachment siya dito sa unit na to eh. Attached na ako dito eh. Ngayon mo lang. Naging iron to nung 2020, di ba? Parang ikaw lang nakatira dito. So, galingan. Ngayon lang naalala ko eh, no? Relevant to kasi law student ako noon. First year law ako noon. Tapos, nung second sem or third term, trimester pa kasi yung law school noon eh, nung first year, second year ako. So, latter part ng school year, tapos na yung 6 months. Ayaw na talaga ni Sir Ian doon sa Ivy Hill. Hindi niya trip kasi yun nga, mas maliit yung unit, tsaka thin yung walls. Rinig namin pag may
basta pag may ginagawa yung kapitbahay Saan ba namin. siya nag-o-office? Yung office niya nun, DepEd sa Pasig. sa DepEd, doon sa main ng DepEd, kasi EA siya Sa ng... Pasig yun, di ba? Sa Pasig. Oo. Oo, Layo, no? pero si Brother Armin kasi yung brothers, Lasalian Brothers, dyan kasi nakatira, doon sa tuktok ng LS Hall. So, may sila, may service sila doon. So, sabay sila. Kaya... Tsaka EA naman siya eh. So, dikit siya lagi din doon. Oo, kaya yung time in niya, depende doon sa boss di ba? Pag, confidential, trust and confidence. Oo. Ayun. So, ayun ang nangyari. During my formative years sa law school, yun din yung formative years ko bilang, at yung adulting, kay Sir Ian ko natuto. Kaya nga sabi ko, core memory ko, Sir Ian. Tinuruan niya magplancha, mag-socialize. Hindi kasi ako nag-iinom nun. Diba? So, siya, kasama ko rin doon sa mga Happy Thursday. Tinuruan niya magka-EQ, yung makiramdam, ganon. Kaya, tsaka real talk si Sir Ian, di ba, yung ibang roommates plastikan, siya, sabi niya, ano ba yan? Meron na namang hindi nag-ugas ng pinggan. Oh. Ganun. Tsaka yung pitchel ng tubig. To, pinapalamig, pitchel ng tubig. Walang naman. Diba? Feel ko kaya kami nagtagal ni Sir Ian. Kasi walang kasi pag hindi natin pinupuno yung tubig, diba? Kailan natin kunyari kahit may konting-konti pa na 1/16 na tubig, no, lalagay pa rin natin. Kaya Iko-call out no? Kaya yon talagang formative siya nung law student ako. At the same time, doon nga ako natutong yung mga classmates ko kasi 25 na, 24, 20, mid-20s, late 20s. Kaya, yun yung first year ko. Parang nagkaroon ako ng maraming kuya noon. Doon ka rin nagka-girlfriend? First girlfriend mo? First girlfriend ko, third year na nga. Third year pa yun. Third year malayo law school. First time ko nagka-girlfriend, law student na ako eh. So, for me, para akong yun yung, sa iba, high school yung naging, maraming firsts. Ako, law school, yung pinakamarami kong firsts. Pero yung nandito kayo ni Sir Ian, ilang kayo? Kaming dalawa lang. May dalawa lang? Oo. Pero, hindi pa yun yung full story kasi after ng Ivy Hill, ito nga yung tinarget namin, tong exact unit na to, meron ng occupant. Kasi pag nagiging, tenant nitong exact unit na to, tumatagal lagi. Nakuha namin to, fourth year na ako. Ganun katagal pala. Okay. Fourth year na ako nung nakuha namin tong unit na to. So dito kayo sa building na to, pero ibang unit? Sa ibang floor kami, tsaka ibang unit. Oo nga first year to third year law school, dun kami sa unit na yun. Anong floor? 7th floor. Sa kami, 708 kami before. Yung 708, wala siyang balcony. Tapos mas maliit ng konti dito. Sa gitna siya? Hindi, dun sa dulo na... wala palang balcony dun? Walang balcony dun eh. Dulo na side ng street. Ayun, yun ang story nito. Tapos, second year, ayun, ganun pa rin, yung law student life ko, may culture shock nga kasi ang daming first. Tapos, yung recitation, sanay ako kasi nakikinig lang eh. Tapos, uwi na, magpe-PlayStation na ako. Pero pag sa law school, ikaw yung mag-discuss nung mga topics. Yung may index card sila. May index card lang, upo lang, tapos magsha-shuffle lang. Abad, describe, criminal law. What is criminal law? Yan, gano'n. Ganun tanong? Yun yung, sa Crim Law 1, yun yung unang tinanong sa akin eh. Bigla sumaka, Olibes, what is criminal law? Yan, gano'n. Nasagot mo naman na maayos. Nasagot ko kasi yun yung unang nasa book. Parang okay pang mauna kang tawagin, no? Siguro. Para sa akin, mas okay na mauna ka. Kasi, lalo na pag yung prof linear magtanong. May mga prof, out of this world magtanong eh. May mga prof naman, yung as long as nabasa mo lahat, may bala ka na masasagot. May ganyan ako teacher ng undergrad eh. Parang political sociology, tapos lawyer, tapos ganung style yung recitation niya. Yung nagpapa-index card, baka gusto niya maka-inspire na mga mag-law. Nagpapa-index card, tapos hindi ka upo hanggat hindi tama yung sagot mo.
Oh, yun, ganun sa law Oo, school. ganun. Tawag doon, Socratic method. Socratic method Oh, nga. kasi i-explain tanong lang niya. ng tanong hanggang sa ikaw na mismo yung makasagot ng sarili mong tanong. So, okay. Oh, so, nasagot mo yung mga tanong nila, ganun. Oo, minsan hindi ko nasasagot, minsan nasasagot ko. Pero yung different siguro compared sa other law student, hindi ako nagsasabing I don't know. Oo, kailangan So, hindi mo talaga sabihin. nag-imbento ako ng sagot. Tapos, minsan pinagtitripan ako. Pero na-entertain yung prof eh. So, yun, I make sure na hindi ko sasabihin yung, sir, I don't know. Sir, I did not read. Parang ano mo na lang, context clues mo na lang. Oo, context clues ginagawa ko kahit malayo na eh. Oo. So, yun, grabe yung experience. Saka yung mga exam sa law school, hindi siya shading eh. Hindi ko alam ngayon kung shade na multiple choice, pero essay form. Di ba dapat ganoon talaga? Oo. So, sanay ako kasi nung undergrad, magsusulat ka ng research, ng reflection paper. So, yung mga exam, hindi ako, yung mga exam research lang. Ngayon, bumalik na ako dun sa parang kailangan aral na aral ka. Na essay yung sagot mo. Kailangan exact yung sagot mo. Ganun. So, hanggang third year yan, ganun. Hanggang buong law school, ganun. Buong law school, ganun? Oo. Wow. So, ano yung pinakamahirap na part? Anong year? pinakamahirap na year for me yung fourth year. Fourth year? Oo. Kasi BGC na yun. Ha? BGC ka nun. Nasa BGC na ako. Okay, so eto na. From first year to third year, yung campus ng law school dyan sa Lasal Taft, sa Brother Andrew Building nga. Nung fourth year kami, BGC na kami sa malapit sa Uptown Mall. Pero considered pa rin kami as DLSU Manila. Kasi yun lang naman yung law school ng DLSU Manila. Parang branch, extension office lang. Extension campus. So, yun. Yun yung pinakamahirap nung nasa BGC ka. For me, yun pinakamahirap eh. Kasi ang nangyari doon, yung law subjects, jump pack na into one. For example, political law. Nung first year, constitutional law. Nung second year, local government ako. Ngayon, hiwa-wala yon. Pagdating ng fourth year, pagsasamahin yung isang yun. Lahat ng 3 years na yon sa isang per subject. So, halimbawa, criminal law 1, 2, pagsasamahin doon. So, mas maraming aaralin pag fourth year. Pero parang refresher na rin. In a way, refresher. Tapos, dun din matetest kung may natutunan ka talaga from first year to third year. So, ano yung, may breakdown moments ka ba or what? Oo, dami kong breakdown moments. Sige, bigyan sample ng breakdown moments. Sige, sample ng breakdown moment yung yung labor review ko kasi, bumagsak ako dun sa labor law review. Buti na lang nung second sem nag-open ulit, kaya hindi ako na-delay. So, may time yung prof namin noon, bawal yung notes. So, diba, usually ba pwede yung notes? Pwede may notes ka. Ngayon ata yung kabataan niya may laptop na, di ba? Kodigo pwede? Notes while recitation kasi recitation. Magre-recite Akala ko ka. exam. Hindi, recitation. Sa recitation. Siyempre, mag-glance ka konti dun sa mga notes. So, yung prop na yun, bawal? Bawal, oo. Pwede lang notebook na blank kasi susulat mo yung dinidiscuss. Si attorney, what's his name? Secret na lang, Kasi, yun? Judge na yun ngayon Judge na. Si Judge, what's his name? Sige. So, yun. Yung labor review na yun, wala akong masagot, no? Tapos ang taray pa babae siya. Babae. Pero marami ako natutunan kasi kailangan ko i-memorize yung mga provision sa labor. Paano ka yung doon nga ulit ako nagkaroon ng unalive thoughts yung pag kasi yung Lasal Law Campus, yun parang ito, yung sa labas natin, may mga railing. May mga railing. So, I think 7th floor hindi. I think 4th floor yung namin yung class namin doon. So, may railing doon. Pagbaba mo, 2nd floor na. Pag nahulog ka doon. Ayun, iniisip ko yung... Bakit ba? Ano bang ginawa niya ni Judge? Anong tanong niya? Basta meron siyang pinapasagot, tapos... Hindi mo nasagot? Hindi ko masagot tapos, mataas yung bawas niya sa mga... yun, grabe. Buti na lang ang linis talaga ng CR sa Lasal kasi parang pristine tiles doon laging nililinis ng
janitor. Napaano na ako, napagano na ako. Ito, pag gano'n na ako, nakahiga Fetal na. position. First time na naiyak talaga ako. Parang, ayoko na nito. Tamang, ano ba ako. Tapos, ayun, in the end, bumagsak ako sa subject na yun eh. Mahirap talaga. Ganun kahirap. Baka si judge yung mahirap. Siguro. Pero yung next namin, judge ulit, mahirap din siya. Pero, dahil nga dun sa previous yung labor law review, mas magaling na ako. So, Pero nagpapanotes na siya. Yung next na prof. So, ayun, Big difference. for me, okay lang din kasi marami akong natutunan sa kanya. Ayun. So, teka, tapusin natin yung fourth year, yung high school, law school. Tapos na. Fourth year na tayo, nag-breakdown ka na eh. Tsaka may thesis pa nun, no? May thesis yung law school? Oo, may thesis. So, ayun, buti na lang, tulungan din ako doon nung mga friends mo. Sila Carl. Oo. Si Carl nga? Hindi, si Carl kasi nag-solo siya eh. Yung thesis mate ko, yung ex ko eh. Pero ayaw na rin i-discuss eh. Yan. Akala ko si Carl, alam mo. Ano pala to, no? Parang hot seat eh. Itong mga ma-unearth mo dito sa podcast na to. Ayun. It's part of you. It's part of my story. So, ayun. Natapos ko yung thesis, tapos natapos ko yung review class sa fourth year. Thankfully, on time ako nakagraduate ng law school. Ba, marami ba na delay? Marami na delay. Both voluntary na delay kasi nag-underload. Kasi ang hirap na nga talaga ng fourth year eh. And na-delay kasi bumagsak. Marami ding nasipa. Nung fourth year, medyo hindi ko na maalala kasi kumonti na kami nun eh. Oo nga eh. Kasi yung Bar Boys napanood ko eh. Tapos yung ganun nangyari. Medyo malapit naman yung fourth year parang onti na lang sila. Tapos nakabarong sila. Medyo malapit sa katotohanan yung Bar Boys. Ganun nga yung nangyari pag fourth year. May mga nag-quit na. Meron na ring mga natanggal. So, yon. After nun, bar review na. Gumraduate ako ng June, I think. Tapos, from June to October, review. Tapos, November yung bar exam. 4 months yung review mo? Oo. So, relatively saglit lang yun eh. Kasi yung bar exam, isang buong buwan yun eh, nung time namin. Anong buwan yun, bar? November nga tawag namin. Tapos kailan yung result nun? April pa. April? Oo. Tagal, di ba? Oo. Pero ngayon mas mabilis na kasi computerized. Wow. Sinong Supreme Court Justice yung time mo? Si Lucas Bersamin. Dati SC Justice siya. Di ba siya yung EA na. ngayon? ES ngayon? Yan. Siya pala yun. So, shout out Justice Bersamin. Na-survive ko yung Bersamin bar. Barsamin? Hindi, wala. Hindi pa uso yung hashtag. Walang gumamit. Nagpauso nun si Justice Leonen. Walang gumamit. Yung mga hashtag. Na medyo seryoso pa yun, wala pang hashtag nun eh. Oo, so Barsamin saan? Yun, Bersamin Bar. In-expect ko sa'yo, Barsamin. Yung pala, wala pala. Nagsimula lang yan nung Best bar ever. PBE 2020, 2021. So, ayun, yun na yung story. Pero marami pang story in between. Siguro, pag ma-bring up. Tapos, nung review kasi si Carl nga, tama ka. Si Carl yung kasama ko. Kaming dalawa lang lagi. Doon kami sa study area. Kasi sa BGC na yung Lasalo, di ba? Pero si Carl kasi taga Manila lang din. Basta dito sa Manila. Diyan kami nag-aaral sa Hotel Gen. Hindi, sa Lasal Taft. Dito. May study area kasi diyan na konti lang yung tao. So, ayun, from 8 o'clock to minsan 10. Nag-grab ka lagi. Wala ka pang car nun eh. Hindi, lalakarin ko lang yan. Hindi yung BGC ka? Uber. May Uber pa nun. May Uber pa nun. Tapos mura yung Uber nun. Hindi tulad Uber. ngayon. Mura yung Uber nun. Compared sa Grab, di ba? Kung siguro ngayon, 500 pesos papunta doon from Taft to... Noon, siguro mga 150. 150 to 200.
Tingin ko mas pero- mahal pa yung angkas ngayon. Pero hirap na ako noon kasi talagang kinonvince ko yung parents ko. Sabi ko, last year ko na po, Uber, na lang, Oo. Uber ako everyday. Kasi hirap nga naman pumunta ng BGC ng commute eh. Oo. Tapos inofferan din ako ng classmates ko, maghanap daw kami doon. Pero yun nga, may magic tong tong unit na to eh. Parang napamahal din ako sa Oo. unit na to. Kasi nung fourth year dito, ito na yung unit namin. Oo, kwento mo nga. Yun. Kaya, Tapos ilang kayo dito? 3 Fourth na year. kami. Oo. Si Jeric kasi, naging roommate ko siya nung 3rd year kami. So, nung 3rd year, dun kami pa rin sa mas maliit. Pero 3 na kami nung 3rd year ako. Shout out kay Jeric. Si Jeric, Oo. kaya miss naging you. close kami ni I miss Jeric. you, bro. Oo. Kaya pwede kong ayahin kahit saan si Jerry kasi naging roommates din kami na matagal. Kung ayayin mo dito. Tignan natin. Sige, nga no. Papayag kaya yun. Parang ang mas posible pa si Ese na maging guest. Dito lang si AC. Oo, dito lang si Oo. Ese. Si Rian kasi very busy person. Busy siya sa Lasal work niya. Oo. So, ayun, ang galing eh. Kasi ngayon ko lang ulit naalala. Tapos yung 3 kayo, wala Okay. pa kayong bunk bed. Meron na. Nung 2 kami, wala kaming bunk bed. Oo. Dito lang kami sa floor. Eto, 2 ganto sa floor lang Sa kami. floor lang kayo. Oo, tapos wala pang furniture. Yung mga damit, nasa nasa hamper lang. Oo. Kasi ako, sa sahig ako ngayon, di ba? Dito si Sir Rian, di ba? Tapos kayo. Ay, Yan. Oo. Ayun, yun yung sabay na history nitong unit na to tsaka ng law school ko. Ayan. Baka ikaw sentimental ka rin dito. Oo, feel ko, sentimental din ako dito sa unit na to, no? Kasi, dito sa building na to, 10 years ako. Dito sa unit na to, baka 8 years ako, ganun. Tagal din, no? Tagal. If these walls could talk. If this was the top. Oh. Sabi na, judge ako niya. Parang pwede yan hindi edit na. Sabihin ng walls, no? Ay, nakita ko na yan. Yung ba yung sabi ng yan? Hindi, yung mga secrets na... Kaya ngayon nga sasabihin ng walls. So, yun, with that, I think yun yung short history ng law school ko tsaka ng dorm life. Ayun. Siguro sa future episodes, meron naman tayong 52 episodes to uncover this podcast sa stories dito. Ayun. And kung gusto nyo mag-guest, message nyo lang yung dorm podcast or ako. Ayun. Exciting yung mga may guesting eh. Oo nga. Si yan din. Sino ba next guest natin? Next guest probably, kung dito sa record na to, edit ko na lang probably yung next na ipe-play si JB tsaka si Jansen as guests. So, yun na yung na-uncover mo na yung buong story mo. Ngayon, nice. na-cover, yung sa episode 1, story mo, tong episode na to, story ko. Sa Story future... mo, may story ka rin doon. Oo nga, yung parang... Ngayon, wala akong ambag ngayon. Wala akong story ngayon. Oo nga, puro ako nag-unbag. Sige, mag-unbag ka ng work life mo naman, hindi mo pa na-discuss yun eh. Kasi parang, sa lahat ng kilala kong tao, ikaw pinaka-resilient sa work na hindi nag-quit. Siguro sa next episode na lang. Ayun, pwede. So, with that, good night na siguro, dormmates. Good night, dormmates. Okay, good night, dormmates. Bye-bye.